Pagtako ng oras, maraming pagbabago ang tumatak hanggang kasalukuyan. Kasama dito ang pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya na naging daan upang maging lubusang mapadali ang gawain ng bawat gumagamit dito. Ano ang unang pumapasok sa isip mo pag sinabing technology? Technology yun yung nakakatulong sa atin para magawa natin yung mga trabaho natin na mas mabilis. Technology, it makes you easy way of doing something. Pagka when it comes to technology, ang una napasok sa akin isipan ay mga gadgets. Kasi yun yung parang naging symbolism ng technology. Kumbaga ay di ba dati cellphone na ngayon, di ba? Technology o teknolohiya siya sa nakakatulong sa pagpapagaan at pagpapadali ng iba't ibang mga trabaho sa loob lamang ng mas maikling oras o panahon. Tapos dati ay computer na desktop na hindi mo pwede dalahin. Nagiging laptop, nagiging netbook, hanggang sa lumito na lumito mga gamit din yung papasok sa isip ko pagka-technology. Katulad na ng computer, cellphone. Ano nga ba ang computer? Simplest definition, helpful device para sa akin. Computer, yun yung ginagamit natin ginagamit natin mostly sa school. Yung computer, para siyang isang electronic device na create para mas mapadali yung process ng pag-work natin. Sa pangunahing pagpapakahulugan sa salitang computer, ito ay anumang gamit na tumutulong upang gumanap ng iba't ibang uri o pamamaraan na ginagamit sa kalkulasyon o matematika. Mabuting dulot ng computer. Kasi nga yun, for typing, mga documents, mga type, mga computation. Mapadali ang ginagawa. Advantage, siguro mas nagiging mas digitally wise tayo. Pwede din for entertainment use, mga lalarong games, for social networking. Tumutulong po ito para sa like po siya ng machine na nakakatulong sa atin para makapag-aral ng maayos at mabilis. Yun. Tapos, the main purpose of the computer, I think, is para makapag-compute siya ng maraming when it comes to more than 1 million na. Tapos, masyado ng maraming kino-compute, kagaya ng mga companies. Pag books po kasi, kailangan po maghaligwat na kahit ano. Pag computer naman po, pag isang clip mo lang po or isang paglalagay mo lang po kung ano word yung harapin nyo, ang dali na po. Especially pag magtuturo kami sa estudyante, mas advantage yung mas nakakakita sila ng mga visuals na gumagalaw kaysa dun sa Manila paper na nakakapit sa board. So, medyo advantage dahil
mas nagiging interesting yung klase kapag through computer yung discussion natin. Sa mga dulot ng computer. Ay natutuwa magtamad ang isang tao kapag nagamit ang computer. Unless na like in students, kapag tinatangan sila magsulat, copy, paste, and then print. Para sa akin, mas anong magdudulot, pwede tayong maging addict or nakakalimutan natin yung mga kailangan natin gawin at yung pag-computer ay inahalili natin para sa ibang bagay na kailangan natin gawin at inuuna pa natin yung pag-computer sa mga task or assignments na dapat nating gawin sa oras na to. Depende sa sitwasyon, yung pwedeng pang na eskwela, pwedeng kasi hindi naman lahat dahil yan, pwedeng bantayan, mga bata, yun ang yan. Kailangan may limit. Ang mga anak ko nga, pag ako'y nadating sa bahay, hindi ko na mautusan. Boss, computer! Kaya depende rin yan. Merong okay, meron. This comes. What do you? Computer. Ebolusyon ng computer. Simula nang makilala ang angking talino ng mga piling inventor, lumawak ang imahinasyon at umunlad ang pagkakalikha ng mga bagay na nagagamit ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Sa paglawak din ng teknolohiya, nalikha ang nakilala nating computer. Abacus ang kinilala bilang pinakaunang computer na ginagamit sa mga pangunahing arithmetika. First generation computers, 1940s to 1950s. Ang kauna-unahang electronic computers ay ginagamitan ng libu-libong vacuum tubes na siyang nagpapatakbo dito liban sa paggamit nito ng kuryente. Ang ENIAC o ang Electronic Numerical Integrator and Computer, ang tinaguriang first general purpose electronic computer na ginagamit sa pagbuo o pagsagot sa mga mahahaba at komplikadong komputasyon. Ito rin ay pinapatakbo sa pamamagitan ng mga plug boards at switches na sinusuportahan ng input devices galing sa IBM card reader at output devices mula sa IBM card punch. Nakilala din sa henerasyong ito ang ABC o Atanasoft Berry Computer na nilikha nila John Atanasoft at Clifford Berry noong 1942. Ang Z1 Computer na nilikha ni Conrad Zuse noong 1936. Ang Colossus, ang Harvard Mark I Computer na nilikha ni Howard Aiken at Grace Hopper. Ang Univac na nilikha ni John Presper Eckert at John Mach. Second generation computers, 1955 to 1960. Ang ikalawang yugto sa pagbuo ng computers ay naisulong sa pagkakaimbento ng transistors na siyang pumalit sa paggamit naman ng mga vacuum tubes sa paglikha ng mga computers. Ang mga computers na ginagamitan o binuo mula sa mga transistors ay mas matipid kumpara sa mga naimbentong vacuum tubes computer sa unang henerasyon.
Ang unang transistor computer ay inilikha sa University of Manchester noong 1953. Ang pinakakilalang transistor computer ay ang IBM 1401. Ang IBM din ang siyang nagpakilala sa kauna-unahang disk drive noong 1956, ang IBM 350 Ramac. Third generation computers, late 1960s. Integrated circuits o mas kilala bilang microchips naman ang namayani sa yugtong ito na siyang nagpataas ng kakayahan at kalidad ng mga computers sa kasalukuyan. Binubuo ito ng silicon na nagbibigay kakayahan upang maging mas produktibo ang mga nasabing computers. Ngunit, dahil sa mabagal na pag-usad sa paggamit ng mga microchips, transistors pa rin ang inilunsad hanggang sa ikatlong henerasyon. Ang IBM System 360 ang nakilalang bersyon ng computer sa ikatlong henerasyon. Ito ay batay sa non-microchip transistors na mas maliit, mas mura kumpara sa una at pangalawang henerasyong computers. Tinatawag din itong mainframes o mini-computers. Fourth generation computers, 1971 to present. Microprocessor o ang unang microchip-based CPU na binubuo ng mga microchips mula sa iba't ibang bahagi ng CPU. Intel 4004 ang pinakaunang single-chip CPU. Generation of microcomputers. Ang first microcomputers ay kalimitang maliliit at humisay kahon lamang na may ilaw at switch. Nagagamit lamang ng mga engineers at hobbyists na tanging nakakaintindi ng binary codes. Sa kabilang dako, keyboard at monitor naman ang kalaunang nagpalago sa pagsisimula ng mga modernong computers. Marami rin ang nagtatalo kung ano ba talaga ang matatawag na pinakaunang microcomputers. Isa sa tinuturing ay ang CTC Datapoint 2200 dahil ito ay nagagamit bilang standalone computer, mas maliit at multi-chip CPU architecture na naging basihan para sa x86 architecture na kalaunay ginamit sa IBM PC. Ito din ay binubuo sa keyboard at monitor na siyang kilala sa yugtong ito. Micrel N na gumamit ng Intel 8008 microprocessor ay isa din sa tinuturing na unang microcomputer na naimbento. Ilan lang din sa nakilala sa henerasyong ito ay ang MOS Technology Kim-1, Altair 8800 at ang Apple I na siya ding nagpabago sa ebolusyon ng microcomputer sa panahong ito. Sa patuloy na pagbabago sa ebolusyon ng mga microcomputers, naging mas madaling gamitin ang mga ito at naging mas epektibo para sa mga consumer na gumagamit sa mga ito. Ginagamitan na ang mga ito ng keyboards at monitor na maaaring i-connecta sa kung anong mga equipments na sumusuporta sa mga visual representation of text at numbers on the screen. Ang ilan sa mga nakilalang microcomputers ay ang Commodore PET, Apple II, at maging ang mga IBM personal computers. Graphical User Interface or GUI. Ang pagkakaimbento ng Graphical User Interface at ng mouse ang tinuturing na pinakamahalaga sa panahon ng mga microcomputers. Sa pangunguna ni Douglas Engelbart at ng kanyang grupo sa Stanford Research Lab, nabuo ang unang mouse at ang GUI noong 1968. Pinamayani pa ng Xerox PARC Research Center ang pagkalikha ng mouse at GUI, kung saan nalikha naman ang Xerox Alto na tinuring na first computer with a mouse-driven GUI. Ngunit, hindi ito inilabas sa publiko, pagkos pinalawak pa ito ni Steve Jobs na nakipagsundo sa Xerox PARC upang gamiting basihan ang Xerox Alto sa paglikha muli ng panibagong imbensyon. Noong 1984, pinakilala ng Apple ang Macintosh, ang unang mass-market computer na merong GUI at mouse.
Sa kabilang dako, pinalawig naman ni Bill Gates na nagpakilala sa Microsoft ang nalikha niyang Microsoft at nag-produce ng iba't ibang Windows na nagbigay daan upang umunlad palalo ang GUI hanggang sa kasalukuyan. It's awesome. It's complicated. It's beautiful. And it's infinitesimally small. For scientists, it's the biggest game in town. So what is nanotechnology? Nanotechnology is like technology on a really small scale. That's an interesting question. Well, nano
Nano small? It's obviously small. Small things for technology, I suppose. Yeah. I have an iPhone Nano. Nanotechnology. You'd have to ask him. Very little. It's all about first getting tiny robots to do things for you. Well, would nanotechnology be, because we're looking at buying an iPod? No, it's nothing to do It's with got nothing to do with iPods, where the tiny weeny little ones from iPods. I don't know a great deal about nanotechnology. They're using it for doing things in the bloodstream and things like that. It's the science of making things smaller, is it? And nanotechnology is the science of interacting with atoms and molecules to modify the way they behave. By chemically creating ferrofluids, for example, or liquid magnets, that exhibit this bizarre spiking behaviour in response to external magnetic field. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, ba 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 banana, tocali no potatori, cani malo manica notica, ba ba banana, yo plano fu, la mano no tu, ma banana la camo pitala mo banana, ba banana, tocali no potatori, cani malo manica notica, ba banana. Despicable me.